Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluglo sa kanan namang makapangyarihan sa lahat. doon nagmumulang paririto at tugon sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Muli po, nandito naman tayo sa ating programa ng Doctrinal Formation o pagpapalalim sa ating hindi lamang pananampalataya, kundi katuruan ng ating pananampalataya. Kaya gamit ang katesismo ng Simbahang Katolika, maglalaan naman tayo ng panahon sa hapong ito upang palalimin ang kaalaman sa ating pananampalataya. At ang tema natin ay walang iba kung hindi yung binabanggit natin sa sumasampalataya na naniniwala ako sa kapatawaran ng mga kasalanan. I believe in the forgiveness of sins. Bago natin simulan ang ating pag-aaral, maglaan muna tayo ng ilang saglit para sa panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Narito naman po tayo sa ating tema, o isa sa ating tema sa sumasampalataya, na gaya ng aking nabanggit, sumasampalataya ako sa kapatawaran ng mga kasalanan. At bilang gabay para sa pag-aaral na ito, gagamitin natin ang mga sumusunod na punto mula sa kompendyo ng Simbahang Katolika. So kung meron kayong kopya ng kompendyum, buksan po natin. Nakasaad, point 201 ang katanungang ito. Why does the church have the power to forgive sins? Okay? Kung mapapansin nyo po, may nilagay akong punto, 981 to 983, 986 to 987. Yan po ay reference number kung gagamitin mismo natin
yung makapal na katisismo, hindi ang kompendyo, kundi ang kompleto, the Catechism of the Catholic Church. Subalit sa kompendyo, yung manipis, gagamitin natin ang point 201. Ano nakalagay dito? Ito ang tugon ng simbahan. The Church has the mission and the power to forgive sins because Christ Himself has conferred it upon her. Dito pa lang, sa tugon na ito ng katisismo, binibigyan kaagad tayo ng isang napakaliwanag na tugon. Bakit maganda ang tugon na ito na may paliwanag? Bilang mga mananampalatayang Katoliko, isa sa batikos sa atin ng ibang sekta ay yung sakramento ng kumpisal. Sinasabi palagi nila, wala yan sa Biblia ang kumpisal. Kaya bakit raw mangungumpisal sa pare na kung kinakailangan naman mangumpisal ka diretso sa Diyos? Ngayon, anong nakalagay sa mismong Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 20, versikulo 22 hanggang 23. Ito nakalagay. Sabi ni Jesus, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Nang sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang mga katagang iyon, kanino niya sinabi? Unang-una, maliwanag na ang tinugunan o pinagsabihan ni Jesus ng mga katagang ito ay walang iba kung hindi ang mga apostol. At katulad nga ng ating napag-aralan nitong mga nakaraang tema ng katisismo ng Simbahang Katolika, ang mga apostol ang siyang pinagkatiwalaan ni Jesus na ang kanyang turo ay maipagkaloob sa kanila upang sa ganon maipagkaloob rin ito sa mga hihirangin pang pagkakatiwalaan ng katuruan ni Jesus. At yun ay walang iba kung hindi ang mga obispo sa panahon ngayon. Kaya sa pananampalatayang Katolika, bahagi ng ating pananampalataya ang tinatawag na successors of the apostles. Ito yung mga obispo na kung saan sila ang tumanggap ng katuruan, ng kapangyarihan na mismong ipinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Ang tanong, bakit sila pinagkalooban? Dahil tatandaan natin itong tugon, tatandaan natin na ang misyon ni Jesus kailangang ipagpatuloy. Kahit ang Panginoong Hesukristo, wala dito sa lupa ang kanyang physical presence, ipinagkaloob niya naman ng Espiritu Santo, kung inyong maaalala, naging tema na natin ito, sa mga alagad, upang sa gayon ang mga alagad niya ang magpalaganap. Subalit alam ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo na hindi habang buhay sila manatili dito sa mundo. Kaya sa ganon, sila mismo naghirang rin ng magiging kahalili nila. At ang mga kahalili nito, hihirang ng mga susunod pang kahalili hanggang sa panahon ngayon upang sa ganon ang layunin na ang gawain ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo ay maipalaganap sa lahat ng sangkatauhan na makikinabang. Kaya nga, isa ito sa mga tema na kung saan palaging kinukontra ng mga ministro ng ibang sekta. Dahil para sa kanila, wala raw yan sa turo ni Jesus. Ang wala kamo sa Biblia ay ang pagkatiwalaan, ang kanilang tagapagtatag, sino man yan, ng mismong Panginoong Hesukristo upang maggawa o magkaroon ng misyon sa pagpapalaganap ng gawain ng kaligtasan. Tatandaan natin, ang mga hinirang lamang ni Jesus ay ang 12 alagad at ang 12 alagad ang siya lamang ang humirang ng kanilang mga kahalili. Kaya nga, balang araw, magiging tema natin, the Sacrament of Sacred Order. Sa paghirang na iyon,
tinitiyak sa atin na ang misyon, ang gawain ni Jesus ay may pagpatuloy hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nang sinabi ng Panginoong Jesucristo na tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang gawaing iyong pagkakaloob ng Espiritu Santo nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Kaya may tinatawag tayong Sacrament of Sacred Order upang itiyak lamang na ang gawain na ipinagkaloob sa mga apostol ay may pagpatuloy. Mapunta tayo ngayon sa introduction ng temang ito. Tatandaan natin ang mismong sabi ni San Pablo. Jesus was put to death for our trespasses and raised for our justification. Anong ibig sabihin nito? Nais iparating sa atin bilang pangbungad that the forgiveness of sins underpins the mission of Christ in the world. Ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan ay bahagi mismo ng misyon ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Yun ang pinaka-dahilan. Bakit? Dahil kung maalala natin, ang ating mismong unang mga magulang, Adan at si Eva, nagkasala, tumalikod sa Diyos. At patuloy ang pagkakasalang iyan na gagawa ng tao. Kaya nga, narito si Jesus bilang ating tagapagligtas, ibinahagi niya sa atin ang daan ng kapatawaran. Kaya tayo naman, na naniniwala kay Jesus, tinatanggap natin na bahagi ng ating katuruan na merong pagpapatawad sa kasalanan. Ngayon, sa temang iyon, na meron palang pagpapatawad sa kasalanan, maliwanag na ang tao ay nagkakasala. Kaya mismo si Jesus tiniyak, kung babalikan natin ang kapitulo ni Juan, na ipagkaloob ang Espiritu Santo. Anong ibig sabihin nun? Ang nagpapatawad ay ang mismong Diyos. Yung pinagkalooban lamang ng kapangyarihang magpatawad, hindi siya ang nagpapatawad, instrumento lamang siya. Kaya dapat maging maliwanag yan sa atin bilang mga mananampalataya. Sino ang nagpapatawad? Ang Diyos. Anong tungkulin ng paret ng obispo? Kapag sila'y umuupo para makinig ng kumpisal, sila'y instrumento lamang, daanan lamang. Bakit? Kailangan sila. Dahil mismong ninais ng Diyos na magkaroon ng instrumento ng kapatawaran ng kasalanan. At napakainam at nakapagtalino ng pagkakaloob talaga ng Diyos ng instrumento. Bakit? Dahil, isipin natin, pambungad pa lamang tayo. Kung tayo ay hihingi ng tawad sa Diyos ng diretsyo, pumunta ka man sa kahit anong simbahan, o kung ibang pananampalataya mo, pumunta ka sa inyong kapilya. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Paglabas mo at matapos ang iyong paghingi ng kapatawaran, itanong mo sa iyong sarili, pinatawad ba ako ng Diyos? Yan ang una. Ikalawang tanong, paano ako nakatitiyak na pinatawad ako ng Diyos? Doon pa lamang mga kapatid, magdududa ka na kung talagang tiyak. Dahil sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal, bagang di ba man ito tema natin, yamang pinagkaloob at hinirang ng Diyos na magkaroon ng mga instrumento ng kanyang kapatawaran, naririnig natin sa pamagitan ng instrumento ng Diyos ang kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga kung tayo lumalapit sa isang pari, lumalapit sa isang obispo para gumawa ng ating kumpisal, maririnig natin ang mga katagang, and I absolve you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mapapansin nyo, ang kakatagang iyan ang nagtitiyak o tumitiyak ng ating kasalanan ay napapatawad. Ikatlo, in the church, therefore, the forgiveness of sins exists by virtue of the infinite condescension of God to man. So, dapat maging maliwanag rin sa atin na palatandaan ng pangwalang hanggang
pagmamahal ng Diyos sa tao ay ang pagkakaloob niya ng patuloy na pag-uunawa, na patuloy na pagpapatawad sa atin. Kaya para palalimin ang tema natin sa hapong ito, pumunta tayo sa mga main ideas. First idea, we are sinners. Dapat maging maliwanag sa atin bilang tao na tayo ay mga makasalanan. Dahil kung hindi maliwanag sa atin na tayo mga makasalanan, hindi tayo hihingi ng tawad sa Diyos. Hindi tayo dudulog sa Diyos. Kaya nga ang palaala sa atin ng sinimula natin ang ating pag-aaral, hindi natin maunawaan ang kapatawaran ng kasalanan kung hindi natin babalikan ang nangyari o kaganapan sa aklat ng Henesis matapos na likhain ng Diyos ang tao. Naalala natin si Adan at si Eva? Dahil kay Adan at kay Eva, pumasok ang kasalanang orihinal. Kaya naman ang tao, lahat ng tao na isinilang, maliban sa Panginoong Hesukristo, maliban sa mahal na Birheng Maria, ay walang bahid ng kahit anumang kasalanan. Bakit? Dahil yan ay ipinamana sa atin, no? Ipinamana sa atin ng ating mga unang mga magulang, maliban lamang kay Jesus at mahal na Birhen. Isantabi muna natin ang tema ng pagkawalang kasalanan ni Maria at kawalang kasalanan ng Panginoong Kristo. Itutok lang natin na lahat ng mga tao, maliban kay Maria at Panginoong Kristo, may kasalanang orihinal. Meron tayo nun. Kaya nga, papasok ngayon ang kapatawaran ng kasalanan unang-una nang tayo ay tumanggap ng sakramento ng binyag, na siyang naglilinis ngayon sa kasalanang orihinal. Kaya pagsumikapan natin na bilang mga nilalang, alalahanin natin walang perpektong tao. Nagkakamali at nagkakasala tayo. Subalit ang Diyos handang magpatawag sa atin kapag tayo ay nagkasala. Idagdag natin sa puntong ito, maliban sa nakikilala natin na ating sarili bilang makasalanan, kapag tayo ay nagkakasala, hindi lang natin nagagawa ng kasalanan ang Diyos. Ang kasalanang iyon maepekto rin sa tao. At gayon din kapag tayo nakakagawa ng kasalanan sa kapwa-tao, hindi rin lang tayo nagkakasala sa taong iyon, nagkakasala rin tayo sa Diyos. So, kapag ang tao nagkakasala, sa Diyos man o sa kapwa, nagkakasala rin siya sa tao at sa Diyos. Kaya napakainam na unawain yung dakilang utos ng Panginoon. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa gaya na iyong sarili. Dahil kapag tayo nagkakasala sa Diyos man o sa kapwa, nagkakasala tayo sa kapwa at sa Diyos. May epekto ang pagkakasala sa isa't isa. Ikalawang punto, yamang tayo, nakilala natin ang sarili na nagkakasala, nagkakamali. Ang ikalawang punto ay tumutukoy sa kay Jesus na nagpapatawad ng kasalanan. Basahin natin. While Jesus Christ was on earth, He forgave the sins of those who repented. In the gospel, this power of Christ is emphasized. He could do so because in addition to being true man, He was also true God. So ang kapangyarihan ni Jesus na magpatawad, dahil hindi lamang siya tunay na tao, kundi siya ay tunay na Diyos. Kunin natin ang dalawang halimbawa sa maraming nangyayari pa sa Ebanghelyo. Una, kay Matthew 9, verse 2. Ano sabi ni Jesus? Sa paralitiko, "Take heart, my son, your sins are forgiven." Kaya nga dito
nag-react yung mga Pariseo, nag-react ang mga tagapakinig kay Jesus at ang tugon nila, who is this man na kayang magpatawad? Nakikita nila at nakikilala si Jesus bilang tao. Hindi pa nila lubos na nakikilala na Jesus ay tunay na Diyos na may kapangyarihang magpatawad. Ikalawang halimbawa, Luke chapter 7 verse 48. And the sinful woman who was present in Simon's house, Jesus says, your sins are forgiven. Itong ikalawang halimbawa na binigay ko sa inyo. Pero sa marami pang halimbawa, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, lalong-lalo na sa mga makasalanan, your sins are forgiven. Sa paulit-ulit na ito, na pagbibigay emphasis ni Jesus, your sins are forgiven, maliwanag na ang Panginoong Jesucristo may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Kaya nga nakakalungkot dahil may isang sekta na hindi kayang tanggapin si Jesus bilang Diyos. Kung si Jesus hindi Diyos, bakit niya kayang magpatawad ng kasalanan? Dahil sasabihin natin, kahit tayong tao naman, kaya magpatawad ng kasalanan sa nagkasala sa atin. Abay, tatandaan natin, unang-una ang babae, niyang paralitiko, hindi nagkasala kay Jesus. Hindi sila nagkasala. Subalit, ang mga katagang binigkas ni Jesus ay, your sins are forgiven. Pinatawad sila. At ang kunin rin natin ang reaksyon ng mga tao. Alam ng mga tao na walang sinumang tao pwedeng magpatawad maliban kung ang taong iyan ay Diyos. Kaya si Jesus kayang magpatawad dahil siya mismo ay tunay na Diyos. Ikatlong idea. Yamang maliwanag sa atin ng tao nagkakasala. Maliwanag sa atin na si Jesus lamang ang kayang magpatawad. Ang ikatlong idea sa hapong ito na dapat maging maliwanag sa atin, ang kapangyarihan na iyan ni Jesus magpatawad ay ipinagkaloob niya sa simbahan. So Christ gives to the church the power of forgiving sins. Maganda na maunawaan natin ang temang ito. Bakit? Dahil tayo unang-una ang makikinabang at nakikinabang sa magandang biyayang ito na iniwan ni Jesus sa kanyang simbahan. Kaya, basahin natin. When on the afternoon of the resurrection of Christ gave the Holy Spirit to His apostle, it was precisely the power of forgiving sins that He gave them. Balikan muli natin ang mga katagang ito dahil napakahalaga. Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you retain anyone's sins, they are retained. Ang mga katagang iyon ang siyang pagtatatag ng sakramento ng kumpisal sa simbahang Katolika. Kaya nga, tayo lamang bilang mga mananampalataya sa kapatawaran ng kasalanan, na ang kapatawaran ng kasalanan nakakamit lamang kung tayo'y dudulog at dadaan sa sakramento ng kumpisal. Walang kasalanan na maaaring patawarin kapag ang nagkasala ay hindi dumudulog sa sakramentong ito. Mapapansin nyo, kahit ang Santo Papa Francisco, ilang beses na nating nakita sa pamamagitan ng mga litrato o imahen, sa pamamagitan ng video, siya mismo, kahit Santo Papa, dumudulog sa isang ordinaryong pare para humingi ng sakramento ng kumpisal. Maganda, silbing aral sa atin, na kung ang Santo Papa nga naniniwala sa kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal, tayo pa kaya? Kaya lahat tayo dapat pagsumikapan na pahalagahan ito. Ika nga sa Ingles, let us appreciate this sacrament given that Jesus entrusted, ipinagkaloob niyang sakramento ito simbahan
pahalagahan natin. So the church exercises this power mainly in the sacraments of baptism and penance. Ngayon nabanggit dito, bakit baptism din? Kasi pinaliwanag ko na sa inyo, penance. Para unawain bakit ang binyag ay isang pamamaraan rin ng paglilinis ng kasalanan, mapunta tayo sa ika-4 na punto. The fourth idea, there is only one baptism for the forgiveness of sins. Anong ibig sabihin nito? To understand this, let us go through the point. When Jesus was about to ascend into heaven, He said to His apostles, "Go out to the whole world, proclaim the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned." So mapapansin nyo, isa sa mga iniwan rin na misyon ng Panginoon ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat. Sa lahat. At dinagdag niya, whoever believes, ibig sabihin kung sino ngayon ang tumanggap na, nakarinig at maniwala, pero hindi sapat na maniwala ka, and is baptized, kailangan mo rin magpabinyag, will be saved. At dinagdag niya, whoever does not believe, yun namang hindi mga naniwala kahit nakapakinig, will be condemned. Ngayon, binigyan stress doon na pagkatapos kang naniwala, kailangan ang binyag. Bakit? Dahil tatanday natin, minsan iniisip lang natin ng binyag para sa mga bata. Tandaan rin natin na mayroong binyag sa mga adult. In fact, nung kapanahunan, ng una-una pa lamang, nagsisimulang mga unang Kristiyano, mga alagad ni Jesus, ang binyag ay ginagawad sa mga may nasa edad na. Kaya, tayo naniniwala ngayon that the baptism is the first sacrament that pardons sins and removes them all completely. So, ang isang nabinyagan, anuman ang edad niya, kung siya ay sanggol, wala pa siyang kasalanang personal na tinatawag, pero may kasalanan siyang orihinal, nalilinis ang kasalanang orihinal na meron siya. Subalit ang isang may edad, yung tinatawag natin adult, tatanggap ng binyag. Ang lahat ngayon na kasalanang iyon, personal sin and the original sin, kasi hindi pa siya nabibinyagan, all of that will be cleansed. Kaya mapapansin nyo kapag sumasapit ang tinatawag na Easter Vigil during Easter Triduum, Holy Saturday, yung gabi. Kapag meron tayong adult baptism na tinatawag, napakaganda ng ritual. Bibinyagan ang isang adult o may edad na sa tamang rason. Pagkatapos binyag, igagawad ang sakramento ng kumpil. Pagkatapos may gawad ang dalawang sakramentong ito, within the Mass, without going to confession, they can immediately receive the Eucharist. Yung tatlong sakramentong ito, balang araw pag-aaralan natin, we call them the sacrament of initiation. Bakit natanggap niya kaagad ang kumpil na hindi nagkumpisal? Bakit natanggap niya kaagad ang Holy Communion na hindi nagkumpisal? Tayo kapag may First Communion, kapag merong kumpil, kailangan dumaan sa confession. Dahil yan sa mismong binyag na natanggap ng isang may edad, yung adult baptism. Okay? So, tatandaan natin, although this sin does not eliminate the weakness of man's nature, nor free him of his disordered desire. Tandaan natin na ang sakramento ng binyag nililinis ang lahat ng kasalanan. Kasalanang personal o kasalanang original. Pero ang hindi kayang tanggalin ng sakramento ng binyag ay ang tinatawag na concupiscence. Yung nagdudulot sa tao o nag-uudyok sa tao
na muling magkasala. Kaya dahil doon, hindi lamang nagtatag si Jesus ng sakramento ng binyag, nagtatag rin siya ng sakramento ng kumpisal. At ito, mga kapatid, ay bahagi ng ating pananampalataya, the forgiveness of sins. So yamang the basic understanding, no, of the teaching of the Catholic Church about this part, about forgiveness of sins through baptism. We go now to another sacrament, the sacrament of penance or confession. Point number 5. The effect of baptism is so radical that it would be possible to think of a consequent state of innocence. Nevertheless, man's freedom is fragile, and he finds himself time after time in need of forgiveness. Ito yung sabi ko sa inyo, na dahil ang tao, bagaman nalinis sa kanya ang kasalanang orihinal ng sakramento ng binyag, hindi nawawala sa kanya ang concupiscence na uudyok sa kanya magkasala at magkamali. Kaya dahil sa ang tao, sa kanyang kahinaan, dahil sa mga dumarating sa kanyang tukso, kapag siya nahulog, kapag siya nagkamali, kapag siya ay nagkasala, dito ngayon papasok ang sakramento ng kumpisal, na kung saan ang pamamaraan ng pagpapatawad ng kasalanan matapos ang isang tao ay mabinyagan. So, maliwanag that Christ knew our condition, so established another means of reconciliation for those who have fallen after baptism. That is the sacrament of penance, which reconciles us with God and the church. Kung mapapansin nyo, no? Kapag ang tao nagkakasala at humingi ng kapatawaran, na ipapanumbalik siya muli, hindi lamang sa Diyos, kung hindi sa simbahan na kanyang kinaaaniban. Okay? So number 6, let us understand this point. The church can forgive all sins. Okay? Alam niyo po, minsan, nagbigay rin ako ng temang ito, may napatanong sa akin, Father, bakit nilagay niyo sa isang punto ang ideya ng simbahan kayang magpatawad ng lahat ng kasalanan? Pero may isang bersikulo sa Biblia na kung saan mismong si Jesus ang nangaral, no? Lahat ng kasalanan ay kayang patawarin maliban lamang sa kasalanan sa Espiritu Santo. Ang tanong ngayon ay, meron bang kasalanan na hindi kayang patawarin at yun ay ang kasalanan sa Espiritu Santo? Ano ang kasalanan iyon? Ganda ng katanungan, no? Na meron palang kasalanan. Ngayon unawain natin. Ang kasalanan iyon na hindi kayang patawarin ng Espiritu Santo, hindi dahil sa hindi kayang patawarin, actually kayang patawarin ng Espiritu Santo. Ang dahilan kung hindi maipagkakaloob ang kapatawaran dahil mismo ang tao na nagkasala ay hindi lubos naniniwala na mayroong kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga, napakainam na unawain natin ang temang ito tungkol sa kapatawaran ng kasalanan, na una makilala natin ang ating sarili, na tayo may pagkukulang, na nangangailangan tayo ng habag at awa ng Diyos. Dahil kung wala yan sa ating isipan, paano ang Diyos magkakalob sa atin ng kanyang habag, ng kanyang awa, ng kanyang kapatawaran, kung tayo mismo hindi marunong humingi ng habag at awa sa Kanya? Naalala niyo po ang isang bahagi rin ng Ebanghelyo. Ano sabi ni Jesus? Knock and the door will be opened. Ask and you will be given. Same way na sinabi ng Panginoon, hindi lang tinutukoy na humingi ka ng makakain, humingi ka ng mga pinansyal o material na kagamit. Ang unang-una na dapat unawain natin, humingi ka ng makabubuti sa iyong buhay spiritual. At isa sa mga pinakamabuting maigagawad sa atin ng Diyos ay walang iba kundi ang kapatawaran. Kaya kung hindi tayo humingi ng tawad sa Kanya, God can never act, can never forgive us. Yun ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Espiritu Santo. Ang ating mismong katigasan ng ulo. Pero lahat ng kasalanan ay kayang patawarin. Ngayon,
Sa papanong paraan? Bakit kayang patawarin? Ayon sa katuruan ng simbahan, Christ redeemed us from sin. He wished that in the church, the doors of forgiveness would always be open to those who repent of their sins. So, ang kapatawaran ng kasalanan, ipinagkaloob ni Jesus sa simbahan. Kaya may tungkulin palagi ang simbahan na buksan, ang pintuan na iyan ng kapatawaran. Iyan ay palaala sa lahat, lalo-lalo sa aming mga pari, mga obispo, na huwag kaming maging maramot bilang instrumento ng kapatawaran ng kasalanan. We should be available always, most especially when the sacrament of confession will be asked from us. No? Kasi bihira naman talaga na may adult sa atin na sa kanila mapapabinyag. But mostly we want to ask for forgiveness of sins through the sacrament of penance. Okay? So in the church, the power of forgiving sins by means of the sacrament of penance has been given only to those who have received the sacrament of holy orders. So sino yun? Mga obispo at mga kaparian. Wala nang iba. No? O maging maingat rin tayo mga kapatid bago tayo mag-umpisal. Kasi sa panahon ngayon, marami nagpapanggap rin na obispo, nagpapanggap na pare, pero hindi naman palang obispong katoliko, na hindi obispong, na hindi katolikong pare. No? Marami dyan. At ang lakas pa nilang, ang lakas ng loob pa nila, dahil pag sinabihan mo sa lang fake bishop or fake priest, magagalit sila kasi real bishop raw sila. Pag tinanong mo, paano ka naging obispo? No? Kaya ngayon, kinaklarify ko itong punto. So, fake Catholic priest, fake Catholic bishops, naglipa na po iyan. No? Ang iba dyan, mapupulot mo lang. Dyan sa dito mismo sa, malapit pa sa katedral ng Pasig, no? Ang kanyang opisina raw. Yun pala, peke naman, no? Peking obispong katoliko. Minsan nga, may bahagi ko lang sa inyo, nagbigay ng warning bilang nagtatrabaho dati sa opisina ng obispo ng Pasig na merong ganito, nagpapakilalang obispo, nagalit. Nagpadala pa ng legal letter. Sabi niya, bishop raw siya. Pero pag binasihan nyo, hindi obispong katoliko. So mag-ingat po tayo kasi marami ang nanloloko. So kung gusto natin makatiyak na paring katoliko at obispong katoliko ang malapitan natin ng sakramento, go to your nearest parish or go to your nearest Catholic church. Doon nakakatitiyak tayo na ang ating lalapitan ay katolikong pare o di naman kaya katolikong obispo. Point number 7. This is the last point for this afternoon. We have to be thankful for this gift of Christ to His church. Yamang maliwanag sa atin na mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagnais ipagkalob ito, nais itatag ito. Our attitude, no, should be a grateful attitude, ang pagpapasalamat na ang Diyos, hindi man tayo humihingi pa na gawad ang sakramento ng kumpisal. Alam na ng Diyos na mahina tayo, alam ng Diyos na nangailangan tayo ng habag at kanyang awa. Kaya niya ipinagkaloob ang sakramento ng pagpapatawad. No? At hindi lamang sakramento ng pagpapatawad, kung hindi ang mismong kapatawaran ng kasalanan na siyang tema natin ngayong gabi. Sabi nga ni St. John Chrysostom, priests have received a power that God has given neither to angels nor archangels. God approves in heaven everything that the priests do here on earth. So, well, understand this well, no? God approves in heaven everything that the priests do here on earth. Pag sinabi lahat ng ginagawa ng pare, ito'y tumutukoy sa gawain ng kanyang ministry. Hindi yung kasi, minsan may mga iskandalosong gawain ng pare, that is not approved by God. When St. John Chrysostom mentioned, no, everything that the priests do, it refers to his ministry, no? Sa gawain niya bilang pare. Ikalawa, sabi ni St. Augustine naman, if in the church there were no remission of sins,
there would be no hope, no expectation of an eternal life, and of an eternal liberation. Let us thank God who has given this gift to the church. Napakasimple ng punto ni San Agustin, napakadiretso, pero isa ang binibigay sa atin na mensahe, no? Kung wala ang kapatawaran ng kasalanan, wala tayong pag-asa, walang buhay na walang hanggan, at hindi tayo kailanman, no, magkakaroon ng tunay na kalayaan. Kaya dahil sa biyayang iyan, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ipinagkaloob niya ang kapatawaran ng kasalanan na dapat nating sampalatayanan. Kaya, mga kapatid, bilang pangwakas sa ating pag-aaral ngayong hapon, nais ko muli mag-iwan ng 2 punto, hindi ng pagninilay, kung hindi ng kapasyahan, no? A resolution to move forward, to become a better Christian. Hindi kasi sapat na alam mo ang mga doktrina, alam mo ang turo ng simbahan, pero sa uli, hanggang dito lang sa isip, o hanggang dito lang sa puso. Sa uli, lahat ng natutunan natin, dapat magampanan natin, may sa buhay natin. Ano ito? Una, go frequently and truly contrite to the sacrament of penance. So, maging madalas ang ating paglapit sa sakramento ng kumpisal, no? Bakit ko nailagay ang puntong ito? Kasi tayong mga tao, tatandaan natin, hindi lamang tayo panay katawan. Ang tao may kaluluwa. Kung ang ating katawan nangangailangan ng pagligo araw-araw, dahil alam natin na lalo sa Pilipinas, mainit, madaling mapawisan, madaling marumihan ang katawan, kailangan natin rin sa kaluluwa ng ganoong pamamaraan ang malimit na paglilinis ng kaluluwa. At ang malimit na paglinis ng kaluluwa ay mangyayari lamang kung palagi tayo dumudulog sa sakramento ng kumpisal. Subalit tatandaan natin, kapag dumudulog rin tayo ng palagian sa sakramento ng kumpisal, dapat may kabalikat palagi ito ng tinatawag na real contrition, yung buong pagsisisi. Kasi minsan iniisip natin, total may sakramento naman ng kumpisal, kahit paulit-ulit kong gawin ang kasalanan ito, total, nandiyan si Father, total, makahinga ng tawad, so I'll do. Isipin natin na ang tunay na pagsisisi ay nagnanais magbagong buhay, natalikuran ang dating kagawian. Kaya sikapin natin na kahit tayo nagkakamali ng paulit-ulit ng kasalanan na iyan, nandun bang pagsusumikap na hindi na gagawin pang muli ang kasalanan iyan. Ikalawa na resolution, give thanks to God for the immense gift of Christ to His church, the mission, and the power to truly forgive sins. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa buhay. Pero sana isa sa mga ipagpasalamat natin, Lord, thank you. Dahil kaya mo kaming patawarin, dahil iniwan mo ang isang pamamaraan sa simbahan na sa aming pagkakamali, na sa aming kahinaan, mapatawad ang aming kasalanan. So mga kapatid, dito po nagwawakas na naman ang isang pag-aaral natin tungkol sa doktrina ng simbahan na may pinamagatang I believe in the forgiveness of sins. Sumasampalataya ako sa kapatawaran ng mga kasalanan. Bago tayo magwakas, maglaan muli tayo na ilang sandali para manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of them, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, mga kaparokya, hanggang sa muli po, abangan ninyo ang ating pag-aaral naman at pagpapalalim sa doktrina ng simbahan. Salamat po at magandang hapon.